always be okay. I feel like I'm being stripped down and prepared for something else. God gives, God takes. We come in with nothing. That's the same way we go out, And here's the deal. You'll always be okay. If you seek first the kingdom of God, you'll always be okay. You'll get what you need. Look at the flowers of the field. Look at the birds of the air. They get fed. They get clothed. I mean, it's Matthew, I think. But Ang Los Angeles, ang maparaisong syudad na nagmistulang impyerno. Ang ulap na kulay bughaw ang nagiging kulay abo at ang hangin ay naging aso. Napakalaking wildfire na tinatawag na The Angeles Inferno ang nagwali sa mga milyon-milyong mga mansyon, mga sasakyan, mga ari-arian, pati na ang ilang buhay. Ang sunog ay nagsimula sa maliit at kumain sa napakaluwag at maparaisong lugar ng Los Angeles. At nag-iiwan ito ng bakas sa pagwawasak sa mga dinaanan nito na mga kabahayan, buildings, at mga tanawin. Walang pinatawad ang maimpyernong sunog at sa gitna ng pagkasira dulot ng sunog at nag-aabo sa mga ari-arian, alam ba ninyo na nag-iiwan ito ng larawan ng Birhen Maria ng Guadalupe na hindi nagalaw ng apoy? Ano ba ang ibig sabihin nito? Ito ba ay nagpaanyaya sa atin sa pagninilay sa kanyang banal na proteksyon? Ito ang ating tatalakayin sa bidyong ito. Nilamon ng napakalaking sunog ang milyon-milyong mga ari-arian, pati na ang mga mansyon ng mga sikat na mga artista na nagpalakpakan at nagtatawanan sa kanilang pagpasinag sa kasikatan sa Golden Words Award. Itong pangyayari ay nagmistulang palabas ng Hollywood. Ang pagkakaiba lang, ang mga pangyayaring ito ay tunay na hindi maaring palakpakan at pagtatawanan ninuman. Ito ay parang pagsisigaw sa buong mundo, nandito ako. Mga kaibigan, hindi ito tulad lang sa isang palabas. Ito'y kapahayagan ng pananampalataya na humipo sa puso ng tao. Isang mensahe na dumating sa panahon na ang karamihan ay parang nawala na. Panuorin mo itong bidyong ito hanggang sa wakas dahil posibleng matutuklasan mo ang maaaring makapagbago sa iyong pananaw sa buhay at sa pananampalataya. Ang banal na kasulatan ay napuno ng mga kapahayagan kung saan ang Diyos ay gumagamit ng makikitang palatandaan sa pagtawag niya sa sangkatauhan. Isipin mo lang, sa panahon ni Moises, ang nagliliyab na puno ngunit hindi ito nasunog. Ang haligi na apoy na nangunguna ng mga Israelita patungong disyerto. Sa iba't ibang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa atin sa iba't ibang pangyayari. Pagkakataon na gusto niyang ipaabot ang kanyang mensahe, huwag kayong matatakot. Ako'y kasama ninyo. Ngunit ang palatandaang ito ay hindi lamang relikya ng makalumang kasaysayan. Kahit ngayon, ang Diyos ay nagpadala sa atin ng kanyang mensahe. Minsan, sa mga pangyayari na naghahamon sa ating pag-unawa. Isa sa mga pangyayaring ito ay ang malaking sunog ngayon sa Los Angeles. Isang yugto na nagpadala ng pag-asa sa panahon ng pagkawasak. Isang ordinaryong araw para sa lahat hanggang ang maliit na apoy ay biglang lumamon ng lumaki ito sa malaking lugar, lalo na sa Altadena sa hilagang bahagi
ng Los Angeles, California. Ang pangyayari ay nabalita sa media na naging apocalyptic na iskena. Mga bahay na naging abo at napuno ng aso ang buong paligid. Nag-iiwan ito ng malawak na pagkawasak at ang pag-asa ng karamihang tao ay parang kasamang nilamon ng nagligablab na apoy. Ngunit nang humina na ang malakas na sunog, may pahambirang pangyayari na nasaksihan ng karamihan. Sa bahay ng pamilyang Halpin, kung saan ang kanilang tirahan ay naabo, may pangyayari na lumaban sa lohika. Ang hindi nagalaw ng apoy na larawan. Ang larawan na kahit sa naglagablab na apoy na nagpaabo sa mga tirahan, ngunit hindi ito nasunog. At nang nilapitan sa pamilyang Halpin, napagtanto na ito ay hindi ordinaryong larawan. Ito'y larawan na sumisimbolo sa Our Lady of Guadalupe. Isang larawan na nagpapaalala sa atin sa isang misteryo sa pananampalataya ng ating simbahang Katoliko. Ang istorya ng Our Lady of Guadalupe, ang tilma o kumot ni San Juan Diego, isang pahambirang halimbawa kung paano na ang Diyos sa pamamagitan ng mahal na ina, ang Birhen Maria, ay nagsalita para sa atin. Noong taong 1531, ang mahal na Birhen Maria ay nagpakita kay San Juan Diego at nag-iwan ito ng palatandaan na nanatili hanggang sa panahon ngayon. Ang imahe sa kanyang tilma. Ang naturang larawan ay hindi lamang lumalaban sa scientificong paliwanag, ngunit ito'y nananatili sa haba ng panahon maski sa sunog. Noong taong 1921, isang bomba ang inihagis para subukang magiba ang simbahan at ang tilma kung saan nandyan ang larawan at imahe ng Our Lady of Guadalupe. Ngunit ang imahe na yan ay hindi nagalaw na parabang pinoprotektahan sa hindi makikitang makapangyarihang puwersa. Napaka-imposibleng hindi natin makita ang magkaparihong kaganapan sa Los Angeles. Ang sunog na lumamon sa mga bahay at mga ari-arian at naging abo, ngunit hindi nagalaw ng apoy ang larawan ng Our Lady of Guadalupe. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ito ba ay nagpaanyaya sa atin sa pagmumunay sa banal na proteksyon ng Diyos? Siguro gusto ng Diyos na ipalala sa atin na kahit sa ating napakadilim na bahagi ng buhay, siya mismo ay nananatiling kasama natin. Tulad ng tilma ni San Juan Diego, tulad ng hindi nagalaw na larawan ng Our Lady of Guadalupe, tayo rin ang maaaring titindig sa panahon ng ating malaking pagsubok kung ilagay natin ang ating tiwala sa Kanya. Ang pamilyang Halpin, devoted sa Our Lady of Guadalupe, ay nagbahagi sila para sa atin na sila ay palaging nanalangin sa harap ng naturang larawan. Para sa kanila na nakakita na hindi ito nagalaw sa naglagablab na apoy kahit naabo na ang kapaligiran. Ito'y isang palatandaan na ang mahal na Birhen Maria ay hindi sila iniwan. Itong pananampalataya ay kumakaway ng pag-asa sa kanilang mga kapitbahay. Kahit sila'y biktima ng sunog, ngunit nagkakaisa sa panalangin sa harap ng naturang larawan na hindi nasunog, nagro-rosaryo at humingi sa mahal na Birhen Maria ng panalangin sa gitna ng kanilang pagsubok at pagdurusa.
Alleluia, Alleluia. Sa banal na kasulatan, ang apoy ay hindi sumisimbolo sa pagkawasak, kundi ito'y sumisimbolo sa paglinis ayon sa Marcos Kapitulo 9:49. Kung maalala ninyo na tinatawag ng Diyos si Moises sa pamamagitan ng apoy ng banal na espiritu, at ito'y nagpabago kay Moises nang nakita niya ang naglagablab na puno ayon sa Exodo Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 17. Ang apoy din ang nagprotekta sa tatlong mga binata na sila si Shadrach, Meshach, at si Abednego ayon sa Daniel Kapitulo 3, versikulo 23 hanggang 30. Kahit ang sunog ay nag-iiwan ng bakas ng malaking pagkawasak, ang Diyos ay maaring gumagamit ng apoy upang ipakita ang kaluwalhatian niya. Ang hindi naabo at hindi nagalaw na larawan ng Our Lady of Guadalupe ay hindi lamang ito simpleng bagay, kundi ito'y isang simbolo. Hindi ba ito ay isang mensahe sa pagpabalik natin sa Diyos? Hindi ba ito ay mensahe para sa lahat na kahit nawala na sa Diyos, ngunit ang ating pananampalataya ay nanatiling buo tulad nitong larawan? Ang Our Lady of Guadalupe ay patuloy na nagpadala sa atin ng mensahe at pag-asa at pag-ibig. Ako ang iyong ina. Ito ang kanyang mensahe kay San Juan Diego. Ito naman ang kanyang mensahe na nananatili hanggang ngayon at nagpapaalala sa lahat na ang mahal na Birhen Maria ay malapit, lalo na sa mga taong nagdurusa. Sa mga nakaramdam na sila'y nawala sa pananampalataya, ang kanyang presensya ay hindi nagtatanggal sa ating pagdurusa, ngunit ito'y nagbibigay sa atin ng lakas sa pagharap nito na may lakas sa loob at may pananampalataya. Ito bang pangyayari ay tunay na himala? Ang ilan ay naniniwala na ito'y isang himala, ngunit ang ilan naman ay may sariling paliwanag kaugnay sa pangyayaring ito. Ngunit ito'y isang kasiguruhan, isang palatandaan sa pagkipag-usap sa sino mang may puso na handang makinig. Isang palatandaan sa ating buhay, sa ating pananampalataya at sa ating relasyon sa Diyos. Siguro nagiba at nawasak tayo sa ingay ng mundo. Siguro may nawalan sa atin ng paningin sa tunay na pananampalataya. Itong buo na larawan na tumindig sa gitna ng mga naabong ari-arian dahil sa sunog ay nagpaalala sa atin na kahit ang lahat pa ay guguho, kahit ang lahat pa ay mawasak, merong malaking puwersa at presensya na hindi tayo iiwan. Mga kapatid, inaanyayahan ko kayo sa pagmumunay sa mga pangyayaring ito. Maglaan ka ng panahon sa panalangin at hilingin mo sa Diyos na hindi yayanig ang iyong pananampalataya, lalo na sa panahon ng pagsubok at kahirapan. At kung itong pangyayari na ito ay humipo sa iyong puso, ibahagi mo ito sa iyong mahal na buhay. Mag-subscribe sa ating channel, i-activate ang notification bell, at ipagpatuloy mo ang pagsunod sa ating mga video upang matuklasan mo pa ang mga istorya sa pananampalataya, pag-asa at mga himala. Ang mahal na Birhen Maria magprotekta sana sa atin, gagabay sa atin at mag-anyaya sa atin sa pagbalik natin sa kanyang anak. Sasagutin natin ang kanyang panawagan kasama ang tiwala at pag-ibig. Pagpalain sana tayo ng buong may kapal.